Stop scrolling kung pangarap mo ng bahay na safe, maganda at swak sa budget. Alam ko madalas tayong naloloko sa post na build your house for 1 million. Tapos di mo alam, sa huli, ang dami pa palang kulang sa project. Worst case, wala na yung gumawa at hindi mo na makontak. O ayaw natin ng ganon. Kaya dito, quality and safety first ang pag-uusapan natin. I will give you 5 essential tips para maiwasan ang sakit sa ulo sa paggawa mo ng bahay. From budgeting to permits, lahat ng dapat mong malaman para smooth ang journey mo sa pagpapatayo. Ready ka na? Let's go! This is Engineer Jaime and this is Jaime Quality. Tip number 1, budgeting smartly. Land acquisition. This is around 20 to 30% ng total project cost. Ito ay kung wala ka pang lupa, obviously mas mahal sa urban areas compared sa probinsya. Construction materials. This is between 30 to 40%. Pundasyon, poste, bubong. Dito na pupunta ang malaking bahagi ng budget. So prioritize quality materials. Prepare for the big one. Okay, labor. This is 25 to 35%. Ang sweldo ng mga skill tulad ng carpenters and masons, mahalaga ang tamang bayad. Lalo na kung kayo mismo papasahod sa mga skill, dito marami ang naloloko. O isabi pakyawan, pero sa huli, hindi quality ang gawa. Dahil sa sobrang pagtitipid, sabi nga, you get what you pay for. Permits and legalities. This is 5 to 10%. Kasama dito ang barangay clearance, building permit, occupancy permit, at iba pang mga dokumento. Buffer for extras. This is between 10 to 15% ng project cost mo. Para sa unexpected cost tulad ng price increase or escalation ng materyales, syempre, it changes, depends on the inflation, supply and demand. So, may possible increase or decrease ng material cost. So, we anticipate the increase and adjustment sa design. Kung may gusto ka pang ipalagay in the future, no, ito yung tinatawag natin na contingency plan. Okay? Again, focus sa essentials, no, tulad ng foundation, structure, permits, at skilled labor. And here's the truth bomb. Ang kumpare na marunong maghalo ng semento ay hindi automatic na contractor. Ang dream home mo ay hindi DIY ng barkada. Maraming ganito talaga, no? May mga kasama ka naman na kapitbahay. Okay lang kung recommended naman siya at sure ka naman na pagkakatiwalaan mo sila. Pabor din naman sa iyo yun. So, depende na lang sa choose mo, no? Binibigyan ko lang kayo ng idea para ma-sure na hindi nyo pagsisiyan sa uli. Papasok na tayo sa tip number 2. Choose the right professionals. Ang architect, engineer, at contractor ang magbibigay ng ganda at tibay ng bahay mo. Nasa modern age na po tayo. So, let's choose the right team. Mag-research at tingnan ang mga reviews nila online. Think of them as your dream team. Ito marami nagsasabi na sino ba daw ang dapat unahin, kanino pa ako unang magko-consult. Pero I would suggest mag-contact ka ng isang project management or project manager. Project management is the director. Siya ang namamahala at nagdidirekta sa buong proyekto, oversees the entire process to avoid conflicts. No? May mga conflict kasi between parties like architect and engineers and contractor. So si project management, siya yung pinaka magmamanage nito starting from pre-planning phase to final completion of your project. And also, they can check this, no? Ensuring that all elements, design, execution, timelines, and budgets, the most important one, no, are aligned and coordinated. Maraming case na tapos na yung project pero wala ka namang papers and documents like as-built plans, like other legal documents na need mo i-compile just in case magka-problema ka. And to backtrack kung saan nagkamali, kung sinong pwede mo habulin and other purposes, no, marami yan. So napakahalaga ng project management. Next is architect. This is the organizer o responsable sa functionality at aesthetics ng bahay. Mula sa pagdidesenyo ng space hanggang sa pagtiyak na maganda at maayos ang layout, napakahalaga ng space planning. Kaya kay architect, sigurado ka sa planning. Next is yung mga engineers natin. Ito yung magsisilbing action star mo. Ito ang gumagawa ng paraan para maayos, matibay at ligtas ang bawat technical na aspeto ng bahay. Mula sa structural integrity hanggang sa systems at kuryente, tubig at ventilation. Hindi po ito dinrawing lang yung ilaw sa plano and yung ventilation nilagay lang kung saang parte. Napakahalaga ng engineer sa bahay na pinapagawa mo. Maraming ginagaya lang nung iba yung plano ng mga engineers and architect and hindi nila alam kung saan ba talaga nanggaling yung mga planning na yon. Hindi po ito plano-plano lang, no? Kino-compute po ito and may basis po para dito. Like for example, kung electrical, ang mga electrical wiring mo, may tamang capacity po yan. Ang problem is kapag nag-overload, short circuit, o kung ano pang problema sa wire mo, may disconnection, mali yung sinaksakan na outlet, napakarami. Okay? Even ventilation. And yung natural ventilation, which is, dito papasok si architect, kailangan magawa ng paraan ni architect, may plano ng maayos yung natural ventilation nyo. Para sa tao to, no? Human necessity ito. And kung wala talaga
at yung property mo is puro firewall and less lang yung part na malalagyan ng bintana, doon na papasok si mechanical engineer. No, yung ventilation mo, aayusin niya, and itong ventilation nito should be supported by generator. No, kino-compute din yon. So, hindi siya nilalagay lang sa plano. Also, para makatipid ka rin, kailangan mo talaga ng professionals. Dahil kino-compute na rin nila yung budget na magagastos mo from their experience, no? Hindi yung lalagay ka lang ng aircon. Like for example, 2 horsepower na agad, kaya naman pala ng 1.5 horsepower. So, dun pa lang, may problema ka na. Budget increase na agad. And lastly, si contractor, which is yung producer mo, ang builder na may expertise sa pag-execute ng bahay mo. Si contractor, may mga contractor na loko, may contractor na magaling. Meron namang contractor na medyo loko and magaling. So, depende. May recommendation naman yung architect, engineer, and project manager kung sino yung the best contractor para sa'yo. And also, depende rin talaga sa budget mo. Sabi nga, yung quality is katumbas talaga yan ng pera. Kung ikaw nagtitipid, most likely, expect na maraming part na kailangan mong bantayan. So, napakahalaga ng mga professionals na ito para madaling makita nila kung saan ka nagka-problema, kung ano yung mga ito troubleshoot. Hindi po ito tingin-tingin lang online. Maraming cases ito at mostly, matitrigger mo lang yung problema or mapapind out mo lang yung problema kung ikaw ay technical person at experience. Okay? Ang investment sa professional ay hindi dagdag gastos. Ito ang insurance mo para maiwasan ang sakit sa ulo habang gumagawa ng bahay. Tandaan, okay? Let's go with tip number 3. Ang location ng bahay mo ay hindi lang tungkol sa ganda ng view. Ito ay tungkol din sa safety at accessibility. Una, umiwas sa flood zones areas. Pangalawa, tingnan ng zoning laws ng area para walang problema sa permits at legalities. Dahil kahit maganda ang bahay mo, kung swimming pool din tuwing tag-ulan, sayang ang napundar mo. Napanood nyo na ba yung video na hanggang leeg yung tubig sa subdivision? Lesson learned, mag-research ng maayos bago bumili ng lupa. Malapit na po tayo. Tip number 4. Kung maliit ang lote mo, pero big dreams ang nasa isip mo, no worries, andyan si architect. Ang sagot, maximizing small spaces or tinatawag nating space planning. Gumamit ng multifunctional furniture tulad ng foldable beds and tables na may storage and embrace vertical space shelves hanggang organizers at well-mounted units. Marami kasing nasasayang sa room na space Yung mga foldable beds and furnitures, napakahalaga nito since pwede mo siyang tanggalin anytime. Then kung may office ka, napaka-swabe nito sa atin. And bonus idea, yung plantito-plantita or yung paggamit mo ng mga plants in corners ng bahay mo no, para fresh vibes kahit limited space. Lagi po itong trending at Instagram worthy. Remember, hindi lang laki ng bahay ang mahalaga, kundi ang pag-maximize ng space para maging komportable. Okay? Consult an architect. Kung nag-iisip kayo na masyadong mahal yung pag-consult, no, pwede naman kayo mag-contact or pwede kayo mag-post online kung hindi naman ganun kakomplikado at kaya namang sagutin in an instant. Try to reach out some professionals. May mga available and free professionals naman online, no? Pero syempre, kapag medyo complicated na yan, it equivalent cost pa rin. So, maglaan ka ng budget kasi napakahalaga nito. Tip number 5. Kung sa tingin mo, pwedeng i-skip ang permits, think again. Ito ang recipe ng sakit sa ulo at malaking gastos. Ang permits ay parang checkpoint para sa construction mo. Kung wala kang building permit, pwedeng ipatigil ang construction mo kahit nasa kalagitnaan ka na. Yikes! Plus, ang daming corrupt officials na pwede kang gatasan dahil lang wala kang legal documents. May experience ako niyan sa project. Pumunta yung isang barangay captain. Then sinabi niya, Engineer, may nakita akong problema sa site nyo. Hindi ko na sasabihin kung anong problema. And ang sinasabi niya, may sakit kasi yung pamangkin ko. Baka pwede makahingi ng tulong. Hindi ko naman minamasama yung ganun, no? Alam ko na ngailangan siya, pero pwede niya naman sabihin na ihingi siya ng tulong, but minsan ginagamit pa nila yon. Gusto lang nila lagyan sila. Napakahalaga na mayroong legal documents na ipapakita just in case na may mag-inspect na local, like yung mga barangay officials or national, like yung mga DENR. Yung iba naman is honest official. Hindi ko naman nila lahat. But beware na lang. And just talagang kailangan mo mag-legal documents. Syempre, kasama na dyan yung mga taxing. And syempre, tulong mo na rin yun sa government. Building without a permit, fines from 10,000 to 50,000. Depends sa city ordinances, no? Violation of codes, worst case scenario, demolition ng bahay mo. Nangyayari po ito. Yes po, totoo po ito. Pwedeng ipa-demolish yung bahay nyo. O wala po kayong magagawa kapag nag-violate na po kayo. Pero syempre, pwede nyo namang kausapin, no? But I suggest, malayo pa yung bahay nyo, mag-apply na kayo ng permit. Mas mura ang kumuha ng permits kesa magbayad ng penalties. Imagine, matatapos lang bahay mo, tapos biglang demolition order. Heartbreak na walang closure. Okay, para hassle-free, asakasuhin ang barangay clearance, first step para sa local approval.
bawal. Building permit para legal ang construction process and occupancy permit para tumira ng walang problema, at dito mo rin malalaman kung may maling ginawa ang contractor mo dahil ipapatesting lahat ng plumbing, electrical system or other utilities mo kung functional ang mga ito. In favor ito sa'yo. Kaya huwag kang papayag na kapag ang contractor is i-delay niya yung permits. Usually kasi dapat ang permits ibigay mo na sa contractor dahil sila rin naman ang may mga documents para ilakad ito. So in favor sa'yo na matapos nila agad. Kapag ang contractor dinedelay ang process ng building permit, problema na yan. Maniwala ka sa akin. Maraming penalties, hindi lang po sa building permit, kundi yung mga safety requirements. And kung magka-problema sa site mo, baka matakasan ka pa ni contractor. Baka ikaw pa magbayad ng penalties kung may nadisgrasya sa project na pinapagawa mo. Mag-ingat po tayo. Baka mas lalong malaki ang magastos mo pagkatapos ng project. Mga kabahay builders, if you fail to plan, you plan to fail. Isiguraduhin maayos ang lahat para maiwasan ang sakit sa ulo sa bahay goals nyo. Next, pag-usapan naman po natin ang structural safety para handa tayo sa big one. Don't forget to like, share, and subscribe. At kung may tanong ka, comment lang below. Basta ka engineer, quality na, safe ka pa. See you!